isinelebrate nila yung birthday. Ilang taon na kaya yan, mga kababayan? Ha? May pa-cake pa eh. Kaya-kayang ihipan itong cake. Muli po mga kaibigan, ay tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang Expose the Truth. Bagamat malakas po ang ulan sa labas, ay tuloy po tayo, no, mga kaibigan, kasi hindi po yan ang nakakahadlang para magbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Sa ating programang Expose the Truth, marami po tayong nailantad na mga aral ng Iglesia Katolika na talagang kung susuriin mo ay wala talaga sa Biblia. Pero ito'y pilit na ipinagtatanggol ng mga Iglesia Katolika. But ganun pa man mga kababayan, kitang-kita, no? Yung kanilang ginagawa tulad sa na meron silang pagluhod-luhod, pagpunas-punas, pahalik-halik diyan po sa rebulto na kanilang ginawa, mga kaibigan, na rebulto ni Kristo daw. Alam nyo, yan po yung ating sinasabi na pagsamba na yan. Pero itong mga Iglesia Katolika ay iginigiit po nila na hindi nila sinasamba. Yan ay isa lamang pong uri ng pagrespeto. Abay, kakaibang respeto na yan, ano? Halata na yan po ay talagang palusot lamang po ng mga defensor na Iglesia Katolika, mga kaibigan at mga kababayan. Ganun pa man, wala tayong magagawa. Taong bayan na lamang po ang humusga kung hindi na nga talaga nila sinasamba. Pero doon sa sinasabi ng mga defensor, diyan po sa punto por punto, na hindi nila sinasamba itong mga larawang inanyuan, ayon sa kanila, taliwas po doon sa binasa ng ating kapatid na Eli, doon po sa Catechism of the Catholic Church, o yung Biblia nila o libro nila na ginawa bilang pinakadoktrina. Panoorin natin, totoo ba na hindi po nila pinapasamba yung mga larawang inanyuan, pati yung mga santo na kanilang hinirang, mga kaibigan? Panoorin natin ang sabi o video ng ating kapatid na Eli, kung saan ay pinatunayan niya ayon sa libro ng mga Iglesia Katolika na talagang pinapasamba nila ang mga rebulto. Heto mga kapatid. Pero ano sabi nila? Hindi raw nila sinasamba larawan. Anong hindi sinasamba? Nasa aklat Katoliko. Ang larawan ay sinasamba nila. Ito po, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo, babasahin ko. Sa Catechism of Christian Doctrine, sa page 86 to 87, ito po ang nakasulat. Ano? What is a saint? Yan. Nanuwaring santo. Anuwari yan. Ano ang sagot? A saint in the strict sense of the word is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Ano raw ang kahulugan ng santo? Ayon sa katisismo ng Christian Doctrine na isinulat ng De La Salle College noong 1955, na sa page 86 to 87, ang kahulugan daw ng santo, sabi ng librong Katoliko ito sabi, ang santo raw sa tunay na kahulugan ng salita ay isang nasa langit na at ipinakikilala na ng Iglesia Katolika para sa pangmadlang pagsamba ng mananampalataya. Sinasamba o hindi? Sinasamba. Pinapasamba nga Sabi ng libro nila, sino naman si Mr. Carrion para baguhin yung nasa libro? Hindi naman siya authority. Sunod pa, tanong ulit. Is the worship of the saints confined to their persons? Ang pagsamba ba sa santo sa kanilang katauhan lang, sa kanilang persona? No. Answer, no. It extends also to their relics and images. Ayun. Ang pagsamba pala sa santo, hindi lang sa kanyang person, kundi pati sa kanyang reliquias at kanyang imahen. What are relics? What do we call relics? We call relics, number one,
the remains of the body of a saint who has been canonized or beatified by the church. Number 2, objects which have belonged to the saints or which have touched their bodies. Ano? Ang sinasamba pala, hindi lang yung kanilang katauhan, kundi pati yung kanilang relikyas. Ano raw ang relikyas? Ang relikyas daw, yun daw yung mga bagay na nataiti sa santo. Halimbawa, toothbrush, yung arinola, Arinola, yung kumot, yung unan, may kasama yun sa sasambahin. Ayon doon sa librong Katoliko, Catechism of Christian Doctrine, page 86 to 87, na printed by De La Salle College in 1955. Isipin nyo mga kapatid, kung tayo lang nag-iisip, hindi natin tatanggapin yung sinasabi ni Mr. Carion eh. Sabi niya kanina, hindi raw sinasamba. Sabi ng libro, sinasamba eh. Sabi ng librong Katoliko, pinapasamba yon. Presented to the church for the public worship of the faithful. O ngayon, kahit ano pa ang kanilang ikatwiran, yun ay nakadokumento sa kanilang libro. So, yan. Napakalinaw naman mga kaibigan. Libro nila yan. Catechism of the Catholic Church. Yan ay ginawa nilang bilang isang doktrina nila. Ang linaw kahit ano daw mga dumikit sa santo. Hindi lang yung personal na santo pati pa yung mga dumikit sa kanila. Tulad nga, sabi ng kapatid ni Eli, tulad yung toothbrush, arinola, natawa ako doon, mga kaibigan, mababayan. Pero tama naman, no? Gaya yung inyong nakikita sa screen, totoo, kahit anong klaseng pagsisinungaling o anong klaseng pagtutuwid ang gagamitin po ninyo, mga taga punto por punto, yan ay pagsamba. Yung larawan ni Kristo na ginawa po ninyo, linagyan nyo ng bulaklak, hinalik-halikan po ninyo, punas-punasan, luluhuran po ninyo, yan ba ay mapapasinungalingan ba ninyo na yan ay pagsamba? Yung nakausap natin si RJ, isa sa mga defensor ng Iglesia Katolika, na yung mga ginagawa daw, ayon sa video na yung nakikita, yan daw ay hindi kontra daw sa mga apostol. Anong hindi kontra? Anong hindi kontra? Kaya nga nung ipinapaliwanag namin yan sa kanya, na tinanong namin, sige paliwanag mo, saan sa talata, saan sa Biblia, na yan ay hindi kontra. Hindi niya masabi Hindi niya masabi. Kasi alam na alam niya sa puso niya na talaga yan ay isang uri ng pagsamba. Napakaraming ang mga Katoliko na nagpapatunay sa atin dyan pati nga si kapatid na Milo si kapatid na Milo, yung ating kasama dyan po sa live stream natin na laging nakasubaybay sa atin. Salamat nga pala sa ating mga kaibigan na yan. Siya nagsasabi kasi siya ay tumira din nung siya ay nag-aaral pa, ayon sa kanya, tumira din sa kumbento. Na kung saan, alam nyo mga kaibigan, ito, miski, tignan mo lang, mga kababayan, yung video, tignan mo lang, yan ba ay hindi pagsamba? O tulad dito, ito, mga pari ito, mga obispo po ito, o ewan ko, obispo o kardinal ang mga ito, mga kaibigan. May uniforme sila pero, sila, humahalik sila doon po sa ribulto ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit sabihin natin paggalang yan, bawal pa rin sa Diyos. Bawal pa rin. Bakit? Anong katunayan? Si Cornelio, mga kaibigan, kung matatandaan po ninyo, si Cornelio, isa po siyang nagbabasa, matuwid, nagbabasa ng banal na aklat. Pero mayroon siyang mga binabasa na hindi niya nauunawaan. Kaya humiling o nanalangin sa Diyos na sana ay maipaunawa sa kanya yung mga bagay na binabasa niya. Kaya ang Diyos naman, mga kaibigan, ay sinagot, tinugunan yung hiling ni Cornelio na kung saan ay inutusan niya si Apostol Pedro. So ibig sabihin, si Cornelio ay alam na alam niya
na si Pedro alagad ng Diyos. Kaya nga inutusan niya ang kanyang mga kasamahan upang pumunta kay Pedro, tawagin si Pedro, upang si Pedro ay ipaliwanag niya yung aral ng Biblia na binabasa niya. So, maliwanag na si Cornelio ay alam niya na si Pedro hindi Diyos. Pero nung dumating si Pedro, nakita ni Cornelio, alam ni Cornelio siya na si Pedro Alam niya bilang paggalang ni Cornelio na sa isang alagad ni Kristo, para igalang niya, pinuri niya, gaya ng pagluhod, niluhuran niya si Pedro na para bagang sumamba siya o iginalang niya. Pero yung ginawa ni Cornelio, naniniwala ako, kaibigan RJ, mga taga punto por punto, yung ginawa ni Cornelio, hindi sambahin bilang Diyos. Naniniwala ako. Kayo man, hindi nyo mapapasinungalingan niya. Kasi si Cornelio ay tapat na nagbabasa sa aklat ng Diyos. Kaya alam niya na si Pedro hindi Diyos. At hindi Diyos-Diyosan. Pero nung nandyan na si Pedro, lumuhod itong si Cornelio para sambahin. Hindi sambahin bilang Diyos, kundi igalang bilang apostol. Tulad ng mga sinasabi ninyong ginagawa po ninyong paggalang. Ngayon, payag ba si Pedro na niluhuran ni Cornelio? Hindi bakit mga kaibigan? Kasi ayaw ng Diyos na meron kang niluluhuran. Bawal nga sa Diyos yun nagagawa ka ng larawan para luhuran. Kaya si Pedro nung niluhuran ni Cornelio, tumayo ka, ako man din ay alipin. Ayaw ni Pedro na sobrang igalang ni Cornelio. Ayaw niyang niluluhuran, mga kaibigan. Pero ang ginagawa po ng mga Iglesia Katolika, ayon po sa ating nakikita sa screen, iba Sabi nila paggalang. O sige, sabihin na natin paggalang. At yan ay patungkol sa Diyos. Kung paggalang yan, ayaw pa rin ng Diyos. Tulad ni Pedro, ayaw pa rin na paluhuran. Kung may buhay lang yan, yung niluluhuran po ninyo baka sampalin pa kayo mga kaibigan. No? Pero isa sa mga nanggaling sa Iglesia Katolika na nagpapatotoo na siya ay dating lumuluhod sa harap ng mga rebulto at nakita niya, nalaman niya na mali po pala. Eto mga kapatid, panoorin natin. Ako po ay isang Katoliko. Ako po ay nagtrabaho sa isang grocery store sa Laguna na doon po nakakilala po ako ng isang regular customer po namin na napakabuti po sa akin. Tapos minsan ako po ay kanyang kinausap na kung pwede po akong maiyaya sa isang gawain. Doon po nakapakinig po ako at parang nakita ko po yung difference. Nagkaroon po ako ng comparison. Sabi ko ay ibang-iba sa akin pong nakalis ng relihiyon. Ang napakinggan ko pong aral, na nakasulat naman po sa Biblia, ay ang Panginoong Diyos po ay delete sa mga sumasamba, lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan. Which ginagawa ko po nung ako ay nasa dati kong relihiyon. So doon pa lang po nakita ko na parang, ay teka, mali pala yung ginagawa ko. So doon po parang nag-strike sa aking sarili na kailangan mo pang magsuri, kailangan mo pang magtanong. Ano pa ba yung mga mali mong ginagawa bukod doon? Kaya po yun. Nagkaroon po ako ng motivation palalo na sige pa, pagpatuloy pa po yung pag-aaral. Marami po akong nawaan sa inyo. So yan, mga kaibigan, mga miyembro ng Iglesia Katolika, sana po ay magsuri din po tayo. Hindi lang tayo magtitiwala sa mga sinasabi ng kung sino-sino. Miski ako, mga kaibigan, magsuri po tayo. Kasi kung magtiwala ka doon po sa mga sinasabi ng mga iba, dapat patunayan mo. Kasi utos ng Biblia na tayo po'y
magsuri. Utos ng Biblia yon, mga kababayan. Kaya yung mga Katoliko na nagsasabing mga miyembro ng Iglesia Katolika, sa totoo lang mga kababayan, wala po silang unawa sa banal na kasulatan, yung mga miyembro. Marami nga dito sa amin no? Marami dito sa amin na gumagawa po sila. Tanungin mo sila kung ano po yung mga ginagawa nila, tulad yung pagsamba o pagluhod sa mga larawan. Ginagawa lang nila yon dahil yon ang nakagisnan nila. Yun ang totoo, mga kaibigan. Yun ang totoo. Kaya itong ginagawa po natin ay hindi po ito paninira, kundi ito po ay pagtutuwid para ang mga tao, hayaan na natin yung mga defensor, kasi may hula po sa Biblia, doon po sa Daniel, na hayaan mo lang yung mga masasama na lalo pang magpakasama. Hayaan mo lang yung mga matuwid na sila ay magpakatuwid pa. So yung mga tao kasi, mga kaibigan, wala kasing interes. Yun ang problema, no? Basta pupunta lang sila sa simbahan, okay na. Miski ano na yung napapakinggan nila. Minsan pa nga, mga kaibigan, yung mga pumupunta dyan, hindi naman talaga nakikinig basta makapasok lang doon, makapag-sign of the cross lang, makapag ano lang ng Eucharist, no? Mga kababayan, okay na. Kasi yun naman ang doktrina nila Basta makapag-Santa Cena ka lang ay mayroon ka na ng buhay na walang hanggan pero sa aral wala talaga. Wala talaga. Sa totoo lang, wala talaga. Yung mga iba, naman fanatics, no? Mga kababayan, sa kanilang mga nakagisnan na relihiyon. Pero yung ating nakikita dito na ginagawa ng mga Iglesia Katolika ay napakalaking kalapastanganan. Sabi nila, sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pero meron ba ganito sa sinaunang Kristiyano? Panuorin natin. Simbahan ni Kristo ay hindi magkokompromiso sa kasamaan. Kung ang simbahang Katoliko raw ang tunay na simbahan ni Kristo, bakit nila pinapayagan ang Halloween costumes sa loob ng kanilang simbahan? Ang Halloween ay kilala sa pagpapakita ng mga simbolo ng kasamaan tulad ng mga demonyo, bruha. Ang tunay na simbahan ni Kristo ay hindi. Ito po yung sinasabi nilang tatag ng Panginoong Jesucristo. Pero ang tunay na simbahan ng Panginoong Jesucristo, naniniwala ko hindi po siya payag na mayroong ganitong mga tradisyon. Alam po naman natin na yung mga costume ng mga demonyo na yan, costume ng demonyo, ba't pinapayagan, mga kaibigan, ng Iglesia Katolika na pumasok doon po sa loob ng simbahan, and then yung pari naman, binabasbasan pa na winiwisikan ng holy water itong mga naka-costume. Na alam naman po natin, mga kababayan, na yung costume po nila, ang ipinoportrays nila ay yung anyo ng mga demonyo. Anyo ng mga demonyo. At doon sa loob ng simbahan nila, ginagawa pang mga konsertan. Nagko-concert pa sila doon. Mga kaibigan, mga kababayan. Ito, naniniwala ako na sa totoong iglesia ng Diyos ay hindi po siya payag. Heto yung sinasabi ko na nag-concert. Tignan mo yung kanyang suot. Diyan, kung andyan ka lang sa personal, malapit na sa langit yan nakikita mga kaibigan. Tignan mo, yan ba ay gawain sa loob ng simbahan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo? Payag ba ang Diyos sa ganyang uri ng gawain, mga kababayan, sa loob ng simbahan? Alam ko po, mga kababayan, ito po ay maaring sabihin nila naninira ako. Pero sa akin naman ay tinitignan lang natin yung mga bagay na dapat malaman ng mga tao, mga kaibigan. Kaya yung mga nagsasabi na ako po'y naninira, ay hindi po, mga kaibigan.
kayo na lamang po ang magsuri. Tulad pa ito mga kaibigan, tignan po ninyo. Ito ay, kung makikita nyo po sa screen, meron pong, ito, kung i-deny man ng mga pare na hindi totoo ito, gawa-gawa lamang po, ewan ko, no? Pero nakasuot naman ng pare, ng suot ng pagkapare at loob naman ng simbahan yan eh. Mayroon pong cake na kung saan ay parang mag-birthday yata yung santo, yung rebulto. Natatawa na lamang po ako rito sa ginagawa nila na yung rebulto, isinelebrate nila yung birthday. Ilang taon na kaya yan, mga kababayan? May pa-cake pa eh. Kaya-kayang ihipan itong cake. Mukha kasi ito yung tinatawag nilang Santo Niño nila eh. Alam nyo mga kaibigan, ewan ko, anong klaseng ito? Mga kababayan, kayo na lang ang magsabi. Pero ayon sa ating kapatid na Eli, ito po mga kapatid, panoorin natin. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Tama. Anong larawan ang bawal gawin? Ng anumang wangis na nasa langit, o nasa lupa, o nasa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigmuguin. Luluhod ka ba ron as against what God have said? Yan, Batayan ko. Biblia! Yan, no? Huwag kang gagawa. Paggawa pa lang, bawal na. Ano ba ibig sabihin ng huwag? Tama naman eh. Ba't galit ang mga Iglesia Katolika dito eh? Tama naman. Mga kaibigan. Kung ito ang itinatag ng Panginoong Jesucristo na Iglesia, ba't yung mga ipinagbabawal sa Biblia, yun pa ginagawa? O heto pa, mga kapatid. Tinanggap ng walang bayad, ibigay ng walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang aral mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, antikristo o hindi? Antikristo. Bakit? Kasi, ang banal na kasulatan, dapat walang bayad. Pero itong mga ibang relihiyon, mga kaibigan, tulad ng mga Iglesia Katolika, kung ano-ano yung pinapababayaran At saka itong pati yung mga iba pa, may mga iba pa kapag sila po ay mag-conduct ng seminar, may bayad, 1.5 kung cash, 1.8 kung utang, itong si Darwin Gitgano, mga kaibigan, may bayad yung seminar. Ano ba yung seminar? Tungkol sa banal na kasulatan, ibig sabihin mangaral. Ba't kailangan may bayad? Diyan nga po sa MCGI, mga kaibigan, kasi naranasan ko rin na pumunta diyan dumalo. Yung mga Bible exposition po nila, wala pong bayad yan Wala ding abuloy diyan mga kaibigan. Anong meron? Merienda. Pinapamerienda ka. Minsan pinapakain ka ng sopas. Minsan pinapapansit ka. Si Kristo kasi nung nangaral, mga kaibigan, pinakain niya sila ng salita ng Diyos, pinakain pa ng 5 tinapay at 2 isda, mga kababayan. So dito makikita natin kung talagang iglesia sila ng Diyos, dapat ay naka biblical po yung kanilang mga ipinapangaral. Pero nakikita naman po natin na yung mga pinapangaral po nila ay malayo po sa Biblia. Kaya yung nakikita sa mga screen, mga kaibigan, na ginagawa nila,
na mayroon pong mga prosesyon, kung ano-ano po yung mga ginagawa po ng mga Iglesia Katolika bilang pagrespeto daw sa kanilang mga santo. Pero alam nyo sa totoo lang kung bakit nila ipinoprosesyon tulad yung Black Nazarene, para magkaroon ng maraming pera. Para magkaroon ng pera. Pero ang katunayan, dyan po sa prosesyon na yan, maraming nasasaktan dyan, mga kaibigan. Ganun pa man, wala tayong pakialam, yun ang aral nila eh. Ang itinutuwid lang natin ito, yan ay hindi po aral ng Biblia. Hindi ka po maliligtas sa ganyang uri ng pagsampa, mga kaibigan, mga kababayan. Tiyak na tiyak ko po, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan dyan, baka yan pa ang maging daan mo para mainis mo ang Diyos at yan pang dahilan para ikaw ay maimpyerno. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid na mga miyembro ng Iglesia Katolika, yung mga miyembro na talagang hindi nakakaalam ng katotohanan, magsuri po kayo, makikita po ninyo ng katotohanan sa banal na kasulatan. Makikita po ninyo mga kaibigan. Totoo yan. Pakinggan nyo kay Jeremias. Totoo yan. 2:27 na nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. At sa bato, iyong ipinanganak ako. Hindi kaya nauulol ito? Nauulol. Meron bang tao na nagsasabi sa kahoy, ikaw ang tatay ko, Papa Joseph. At sa bato, ipinanganak mo ako, Mama Mary. Tao ka, anak ka ng bato. Tatanungin ko kayo, masakit po ang dating sa tenga niyan eh. Pero, totoo po ba na may tao, sinasabi niya, mama niya yung bato? Meron. Marami, sa Quiapo lang, marami niyan eh. Ewan ko sa Lucena. Pero marami ako nakikita ron. Kaya, pag sinabi mo yan, doon ho sila nagagalit sa akin. Nasa Biblia po yan eh. Mga taong gumawa ng bato, gumawa ng kahoy, nung magawa niya, sabi niya, yun ang mama niya. Paano naging mama niya? Ikaw ang mama niya dahil ikaw gumawa sa kanya. Yes. Yun ang tama. Baliktad. Pero, sabihin mo siya mama mo, ikaw lang ang gumawa doon. Ano ba naman katarantaduhan naman yun? O yan, sabihin, nagmumura na naman ako. Katarantaduhan talaga yun. Yeah. Mga kababayan, katarantaduhan talaga yun. Biro mo, ikaw ang gumawa, tapos sasabihin mo, basahin natin nga, baka sabihin nila na aatake ko eh. 44:13 ng Isayas. Naguunat ang luwaki ng isang pising panukat. Ba, meron palang pitik. Inuunan. Tapos, Kaniyang tinatandaan ng lapis. habis. Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng katam. Katam. Tapos, At kanyang tinatandaan ng mga kompas. tinatandaan ng kompas, bibilugin kasi yung ulo dapat bilugin sa kamatay. Kung may kompas yun, no? Tapos, At inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao. tao na ngayon, anjuran ng tao. Tapos, Ayon sa kagandahan ng tao upang tumahan sa bahay. kung anyo ang pala, ayon sa kagandahan ng tao. Kaya wala pa akong nakitang pangit sa ganyan eh. Magaganda talaga. Oo. Ayon sa kagandahan ng tao, inaanyuan eh. O ano ngayon ang nangyayari? Tuloy. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng insina Puno pala ng kahoy yan. Tapos, at
pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at siya ay kinakandili ng ulan. Tuloy. Kung magkagayoy ilalaan sa tao upang ipanggatong. Kung yung palang kahoy, talagang panggatong naman pala talaga yun eh. Tapos, At kumukuha siya niyaon at nagpapainit. Oo, kanyang pinaliliyaban niyaon at ipinagluluto ng tinapay. talaga namang pinaluluto ng tinapayan eh. Tuloy. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Ginagawa niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay kinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatwid bagay kanyang larawang inanyuan. Kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba. At dinadalanginan. At nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Di ba kaululan yan? Kaululan. Ikaw nga lang ang gumawa, tapos yan Diyos mo. O, umatol kayo. Yung budhing maayos lang, yung budhing makatarungan lang. Masama pa sinasabi ni kapatid na Soriano, nasa Biblia naman eh. Eh kahit nga ikaw ang basa sa Biblia, pag nagalit ka, kahit basahin mo yung Biblia, dingat-ngatin mo yung Biblia mo. Eh yan din ang mababasa mo pag ikaw ang magbabasa eh. Oo. Di ba? O yun. Eh, kung hindi ka dapat magalit sa sarili mo dahil binasa mo, huwag ka rin magalit sa akin. Pasalamat ka sa Diyos, mayroong nagbabasa nung aral na nasa Biblia. Pasalamat ka. Hindi naman binabasa sa iyo ng pari mo eh. Binasa ba sa iyo ng pare? Nasa Biblia ba yan ng pare? So yan po mga kaibigan, sana po ay nagkaroon na naman po kayo ng kaliwanagan dito sa ating mga pinalabas na video na kung saan hindi po totoo yung sinasabi po ng mga Iglesia Katolika o yung mga defensor ng Iglesia Katolika na hindi daw umano pinapasamba yung mga larawang inanyuan, kundi yan lamang po daw ay pagsamba bilang sa kabayanihan ng mga kanilang santo, mga kaibigan at mga kabayan. Ganun pa man, kahit ganun po ang katwiran po nila, bawal na bawal po pa rin sa Biblia dahil paggawa pa lang ng larawang inanyuan ay bawal na po. Kasi sabi po sa libro ng Exodus chapter 20 sa verse 4 mga kaibigan ay mahigpit na pinagbabawal po ng Biblia na tayo po ay gagawa ng larawang inanyuan. Dito po sa Exodus chapter 20 sa verse 4 sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o sa nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sabi pa dito, huwag mong yuyukuran sila. Ibig sabihin talagang bawal po mga kababayan. Bawal na bawal po na ang tao ay gagawa ng larawang inanyuan para sa kanya. Si Moises, ulitin ko po mga kababayan, ayon po sa kinakatwiranan ni RJ na isa sa mga defensor ng Iglesia Katolika ay ba't daw si Moises gumawa ng tansong ahas? Kasi sumunod po si Moises. Masunurin si Moises Nung sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, gumawa ba si Moises? Hindi. Pero nung pinagawa ng Diyos ng anyo ng ahas na tanso, gumawa ba si Moises? Gumawa. Bakit? Pinagawa pero maliban kay Moises, meron pa bang ibang pinagawa, mga kaibigan? O sabihin natin, may mga pinagawa pa. Pero hindi po nila ginawa yon kung hindi po iniutos ng Diyos. Ba't kayo? Gawa ng gawa. Walang tigil na paggagawa. Walang tigil na gawa ng gawa ng larawang inanyuan. Ni sulat man lang, wala kayong may pakita na pinagawa kayo ng Diyos. Wala
Wala. Kasi ang pinagawa lang ng Diyos ng kaban ng tipan, ng kerubin, na kung saan ay yung kerubin hindi naman para kay Moises yun, kundi para sa tipan yon, sa kaban ng tipan. At yung ahas na tanso, hindi naman para kay Moises yun, kundi para sa utos ng Diyos o para sa mga Israel na nakagat ng ahas, para sila po ay gumaling sa kanilang mga pagkakagat ng ahas, mga kaibigan. So hindi yun para kay Moises, at hindi naman po katwiran yun para gumawa ka rin ng larawang inanyuan, mga kaibigan. Palusot lamang po yun at napakalaking kasalanan po yun. So hanggang sa susunod po, mga kaibigan, dito sa ating programang Expose the Truth.